Hi guys, previously na-share ko sa inyo yung tungkol sa aking health issue, mga simptomas na kung anong klaseng sakit meron ako. So, eto nga, nakalipas ang mga ilang araw, nagpa-screen test blood sugar ako. So, ang reading nila ay 149. 149 is definitely a diabetic kasi hindi normal yung sugar level ko. But anyway, nag-prescribe ng gamot ang doctor. Niresetahan din ako ng vitamins at yung para sa blood pressure ko. Medyo natuwa lang ako dahil yung nung nagpa-check ako ng blood pressure ko, mababa na siya ngayon. Hindi katulad before na umaabot sa hanggang 180, may nag 200 pa nga. So nakakatakot yun. Kaya natuwa ako dahil naging 130 lang siya ngayon over 70 something. Nagre-rely na kasi ako ngayon after I changed my food diet. Naging maayos siguro dahil natakot nga ako. Biglang nagkaroon ako ng mga symptoms ng ganun. Last month, yung frequent urination, thirst, tapos yung may genital itchiness, and madalas magutom, ganyan. May times pa nga na parang nanginginig yung katawan ko parang nanginginig naman na bahagya lang naman, hindi naman yung matinding nginig na parang nagugutom ka, kakakain ko lang, yung ganun. Nag-research ako sa YouTube kung ano yung mga simptomas ng ganun. So totoo na diabetic nga yung ganyan. Then pinilitan ko lahat ng aking yung klase ng pagkain ko, more on gulay, leafy vegetables, at ang prutas ko lang ay mansanas kasi sa ngayon yung pa lang ang nakikita ko ditong available na pwede kong kainin. Kasi yung banana, my gosh, kung nakaalala ko yung bananas nung last month, kung makakain ako ng banana, pwede kong ubusin talaga yung isang piling ng saging. Sa sobrang ang feeling ko, kala ko okay yun. Yun ang pagkakaalam ko. Sa diabetics, hindi pala pwede yung mga ganun. Pwede kang kumain ng saging, pero hanggang isa, at hindi pwede ang overripe. Yun lang. Hindi rin pwede yung mangga, yung mga sobrang matatamis na prutas. Mansanas talaga. So everyday, bumibili ako ng mansanas at yun ang pinaka prutas ko. So wala na ring mga sugar sa kape. Dati 3 in 1, pwede lang, pwede yun. Ngayon talagang as in black coffee, walang sugar. Ang bread ko, whole wheat. Madalas akong kumain ng cucumber salad na lalagyan ng vinegar, yung ganun. So marami nang bawal kainin, parang hindi mo na ma-enjoy kung ano yung mga nakagawian mo. But anyway, so mabuti na yung ganun kasi ayoko talagang mag-rely sa laging gamot. Pagkakaalam ko, ang gamot ay synthetic yan, kaya baka tamaan yung kidney ko, mas nakakatakot. So, mas nagre-rely ako sa pagkain. Maayos na pagkain, fish, mga ganun. Pwede naman kumain yata ng pork. Kumakain naman ako ng pork, chicken. Yan. Pwede naman yun. Pero, siyempre, moderation talaga is the key. And, kailangan yung tubig, hindi ka pwedeng dehydrated, kailangan hydrated ka, yung mga ganyan. Less pa rin yung salt. I have to very careful kung ano man yung mga kakainin ko kasi hindi rin pwede yung mababa ang sugar. Bagay, mas okay na yung mababa kasi kahit candy lang, pwede kang mag-candy.
okay na uli ang ano. Ang nakakatakot is yung mataas ang sugar level mo. But anyway, nung nagpa-screen test ako, ang sugar ko is 149. I'm sure nung bago ko talaga na-realize na diabetic ako I'm sure mataas talaga ang blood sugar ko. Ayan, so medyo okay naman na yung katawan ko. Marami nagsasabi na pumayat ako, pero hindi katulad nung time na hindi ko pa binabago yung pagkain ko at hindi ko pa rin alam kung anong mga dapat kong gawin at hindi ako aware. So mukha talagang bumagsak. Ang laki ng binagsak ng katawan ko in such a short time, parang 30 days lang. Kasi yung isang nakakilala sa akin dito, yung isang neighbor namin, 1 month siyang nawala. Sabi niya, ay naku, bakit 1 month pa lang kaming nawala? Ang laki ng ibinagsak ng katawan mo. So ayun, binago kong pagkain ko at okay naman na. Wala na yung frequent urination, wala na yung thirst, wala na yung genital itchiness. Parang twice a day, twice na lang ako kung magwiwi sa gabi. Isa sa madaling araw at saka isa sa pagising ko. Kaya medyo nagno-normal na. So mas naniniwala ako at nagre-rely talaga sa mga pagkain na dapat nating kainin. Ayoko na muna talaga ng masyadong gamot. Although nag-take ako ng gamot in more than a week yata. Pero more on vitamins ako ngayon para medyo magkaroon ng energy yung aking system. Tapos every morning nag-exercise ako, kailangan kahit mga 10 to 15 minutes. Yan, every morning basta pagising ko. Yun ginagawa ko. And then lalakad ako sa labas kahit paano. Mga ganyan. Kasi time talaga na yun na hindi ko pa alam kung ano nangyayari sa akin. Medyo abuse talaga Imagine, lahat ng mga, basta nag-crave ako for something at talagang kakain talaga ako. Lalo na pag matatamis, my God. Yan ang nangyari. Hindi katulad sana kung physical active ako, hindi naman. Hinahayaan ko lang, nakaupo ako rito. Kung mga bata pa, pwede naman yan, kumain kayo ng basta i-burn nyo lang or you are physically active, okay lang yun. Hindi katulad ng ginagawa ko ayan, so ang food ko ay brown rice, more on vegetables, mga ganon. Kaya we have to be very very careful kung anong mga kakainin natin. Huwag tayong abuse sa sarili kasi mas mahihirapan din tayo in yun ang singil ng katawan. Kaya thankful naman ako, medyo okay na yung okay na to yung ganitong katawan, kasi pangit naman pagka nag-obese ka or masyadong ito na nga gusto kong i-maintain yung ganitong klase ng weights ko. So yun lang guys, pakita ko sa inyo kung ano para medyo aware naman kayo at malagaan nyo agad ng mga sarili ninyo at kalusugan nyo. Thank you! Lunchtime. Cucumber salad, brown rice, yan, and broiled fish. Nilagyan ko ng spinach. Ooh, looks good. Mausok-usok pa. Ayan. Sa ibabaw, spinach. Looks nice. Okay.